Sir Chinky, paano ba makakaiwas sa pagpalugi ng negosyo? Kung yan ang gusto nyo malaman, nako, pag-usapan po natin to. Alam nyo ba na karamihan po ng negosyo ay nalulugi sa unang 2 taon ng pagpapatakbo? Pero huwag kayong matakot. Kung alam mo ang tamang diskarte ang gagawin mo, maiiwasan mo ang pagkalugi. So, number 1, ano pong gagawin natin? Una, huwag tayong gagastos na lampas sa kinikita ng negosyo. Diba? Kung ang perang pumapasok ay 10,000, dapat ang labas lang 5,000. Diba? Kasi marami pong negosyante ang natutukso na bumili agad ng, yun nga, mamahaling gamit, mag-expand, na kahit di pa handa. Alam mo ang rule, kung gusto mong mag-reinvest sa negosyo, okay lang, pero huwag magmamadali. Dahan-dahan. Alam mo, kapag tayo po ay nagmadali imbis na kumita, baka malugi po tayo. Pangalawa, para hindi malugi ang negosyo po natin, nako, iwasan po ang pagpapautang. Napakadaling magpautang pero napakahirap maningil. Agree o disagree? Ito lang, kung gusto nyo magpautang, lalo na kung kayo ay may tindahan, siguraduhin mo na pwede kayong magpautang ng halaga na kahit di kayo bayaran, hindi magsasara ang tindahan. Kunyari, may tindahan ka, sari-sari store. Puhunan mo, pinapaikot mo lang. So, bibigyan mo ng limit ng sandao hanggang 200 pesos lang. Kung hindi niya kaya magbayad ng 200, huwag na magpautang. Pag nabayaran mo ng 200, utang ka ulit. Diba? At least, kung nawala ang 200, hindi ka malulugi, hindi ka magsasara. Diba? Makakabawi ka. Pangatlo, diba? Para hindi malugi ang ating negosyo, alamin mo kung magkano ang perang pumapasok at magkano ang perang lumalabas. Perang pumapasok at perang lumalabas. Kailangan alamin nyo po kung magkano ang inyong kita. Nung minsan may tinanong ako sa kaibigan ko, kamusta nang kita mo kada araw? Sabi niya, kumikita ko 5,000. Magkano benta mo? 5,000. Ha? Kita mo 5,000, benta mo 5,000, wala ka bang puhunan? Ay, di niya finactor in ang puhunan, ang kanyang operational expense, ang upa, kuryente, tao. So, nag-compute po kami. Ang kita lang pala niya 1,000 isang araw. Kaya nga kailangan alamin nyo kung magkano yung puhunan at yung kita. Last but not the least, kailangan matuto tayong mag-adjust sa mga bagong uso at bagong teknolohiya. Bakit po? Hindi natin maiiwasan na may kokopya ng iyong ginagawa. Pag may kumopya, meron ka na bang plan B? Meron ka na bang plan C? Kailangan dapat nauuna ka. Bago pang kopyahin, dapat may tama ka ng solusyon at diskarte. Kaya mga kapatid, sana naman itong episode na ito, bantayan nyo ano po yung 5 bagay na kailangan nyong iwasan para hindi kayo malugi. Huwag gagastos na lampas sa kinikita. Iwasan ang sobrang pagpapautang. Alamin nyo kung magkano ang kita nyo. Mag-adjust sa tamang diskarte ayon sa panahon. Sana naman nakatulong tong episode na ito at kung nakatulong naman, sana naman huwag niyong kalimutan na mag-follow sa aking channel. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.